have a recap kung ano yung napag-aralan natin last week, no? Okay, so far, na-discuss natin si approximation and rounding errors. So actually, ang ginawa natin last week is na-discuss tayo, ano ba ang importance, no? Ano ba ang significance? Sir, bakit ba tayo nag-aaral pa ng error, no? Ano bang kinalaman ng error sa numerical method? Unlike any other mathematical subject, no, or other analytical subject, no, kaya nang nabanggit ko last time, is ang numerical methods kasi is prone to error because it gives an approximate answer. Okay? It gives an approximate answer to an approximate solution. 'Di ba? Kasi ang numerical methods kasi methodological, 'di ba? Kaya na-discuss natin, no, na meron tayong tatlong main words o key words na ginagamit, okay, in order for us to distinguish one error from another, no? Ano-ano 'yon? Siyempre, meron tayong accuracy, meron tayong precision, meron tayong bias. Sir, ano po yung pinagkakaiba nila? Kung natatandaan niyo last time, nagkakaiba sila sa siyempre sa definition, no? Sa definition, okay? Kung natatandaan niyo, si precision is the quality and si accuracy is the measurement, no? Kung natatandaan niyo last time, di ba? And I distinguish one error from another. Saan ba siya ginagamit, no? Bakit may error? Kasi nga hindi perfect ang solution, no? Hindi perfect ang solution. Kaya nga mayroong iba't ibang pamamaraan ng iba't ibang pagsasolve ng iba't ibang analytical problem, no? Analytical problem. Okay? Kasi nga example ko, no, last time, 'di ba? Like sin, no? Kasalanan, no? Once na ang tao ay nagkasala, 'di ba? Siya ay forever makasalanan, 'di ba? Makasalanan kasi nga walang mabuti kahit isa, no? Sinasabi, no? According to the book of Romans, babasahin nyo, all have sinned and fall short of God's glory, no? 'Di ba kung natatandaan niyo last time, 'di ba? Na ang pinaka target, 'di ba, ng isang tao is the perfection, 'di ba? Gusto nating maging mabuti, gusto nating maligtas sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Dahil mabuting tao tayo. Mas mabait ako kaysa ganito. Mas mabait ako kaysa kay Hitler. 'Di ba? Pero kung babasahin natin, lahat tayo nagkasala, no? At walang makakarating sa kalwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin nun, lahat tayo ay siyempre, lahat tayo ay mapaparusahan, 'di ba? Dahil nga walang umabot sa kalwalhatian ng Diyos. 'Yun ang perfection, 'di ba? 'Yun ang bullseye. Walang tama sa bullseye. Ang bullseye natin yung kalwalhatian, yung kabutihan ng Diyos eh. 'Di ba? Natatandaan niyo last time ganun ang example ko. 'Di ba? So all have sinned. Lahat ng ginagawa natin ay may halong kasamaan. Kahit mabuti, may halong kasamaan. 'Di ba? Natatandaan niyo ganun yung example ko last time. That also tells us the condition of men, no, before God. 'Yun ang kondisyon ng lahat ng tao sa nahaharap sa banal at makatwirang Diyos. Okay? That's my example last time. Okay? Now, let's go to the lesson, no? The lesson 2. Now, ang lesson 2 kasi sabi ko nga last time, no? I will try my best to break it down to a several chapter. But let us have an introduction. Sir, ano po ba ang roots and optimization? Basically, ang roots, okay, is when the function will be zero. Okay, we have the independent variable x and we have an independent variable, the function of x. No? When a line, such a parabola or straight line, crosses the Cartesian plane, no? That is what we call the root. Okay, didiscuss ko. Tingnan nyo. Okay, this will be the discussion, okay, to answer a particular objective function. The overview is, okay, kung makikita nyo itong figure na to, no? Okay, sir, ano po ba yung pinagkaiba ng roots of an equation at yung maximum minimum, no? Okay, the roots of an equation, for example, meron akong spline dito, no? Meron akong spline. Okay, yung tatlong root na yan ang tinatawag na zeros. Okay, plural. Kasi nga,
It is when this spline intersect the x-axis. That will be their function will be 0. Okay, yun ang roots of an equation. Sir, ano po ba yung maximum minimum nito? Pag sinabi ng maximum minimum, no, it is when, okay, this particular spline or equation will have its maximum or minimum value. Will have its maximum or minimum value. Mapapansin nyo, yung first derivative nito ay 0 at yung first derivative na ito 0. When that first derivative is 0, this will be either maximum or minimum. That depends on the nature of the equation. No? That depends on the nature of the equation. But when you derive it into its second derivative, kung mapapansin nyo dito, yung second derivative niya, pag less than 0 siya, that will be maximum. Pag greater than 0 siya, that will be minimum. Okay, kung natatandaan nyo, di ba may discussion kayo kay differential calculus na maxima minima. Tama? Natatandaan nyo yung maxima minima? Kaya lang, sabi ko nga, hindi tayo gagamit dito ng differential calculus. Gagamit tayo ng methods. Okay? Yun ang pag-aaralan natin pagdating natin ng optimization. Kaya ang lesson 2 is both roots and optimization. Okay? Both source and optimization. Anong pinagkaiba nila? Okay, kung mapapansin niyo dito, this will be the difference. Sabi ko nga kanina, ang x, ang independent variable, ang function ng x, ang dependent variable. Okay? This will be the main line of difference between these two methods. The roots and the optimization. Okay? This will be our discussion for the next 2 or 3 weeks or so. No? Okay, the objectives is what will be the different methods to be used in order for us to determine the roots of the equation. There are 2 different methods, no, categorically. The first one is the bracketing, the second one is the open. No, hinati ko to sa dalawa. Yung unang didiscuss ko dito, kung titingnan niyo itong course material na in-upload ko dito, guys, is yung lesson 2A. Okay? Yung lesson 2A dyan is the bracketing method, no? The bracketing method. The second, okay, the second method na i-discuss ko sa lesson 2B, ito, ay yung open method, no? Okay, magbibigay ako ng overview. Sir, ano po ba ang bracketing method? Ang bracketing method, ang sinasabi lang dyan, na yung method na to, na pagkuha, no, ng pagkuha ng roots, ay nagsisimula sa tinatawag na bracket. Sir, ano po yung bracket? That will be the bracket, the minimum and the maximum value. Or in other books kasi, ang pagkakatawag nila dito, the ceiling value and the floor value. Okay, ibig sabihin nun, pag in-evaluate ko yung root niyan, dapat yung root niyan ay nasa either, okay, either less than, okay, either greater than the minimum value or less than the maximum value. Ang tawag doon, bracket. Okay, bracket. Now, sir, ano po, saan po manggagaling ang minimum at maximum value? Manggagaling ang minimum at maximum value sa guess na tinatawag. So, meron tayong tinatawag na guess. Sir, ano po ba ang guess? Guess, hula. No? Hula. Bakit tayo ng hula? Siyempre, hindi naman natin talaga originally alam kung nasaan ang root. When we evaluate a certain function, a certain equation, for its root, hindi naman natin alam kung nasaan ang root. Ang ginagawa lang natin, we are giving an initial guess. Okay, pag sinabing bracket, dalawa yan, either minimum or maximum value. Okay, then systematically, okay, by these 2 methods na i-discuss ko, no, this will be evaluated to, ano pinaka-objective ng bracketing method. Ang pinaka-objective kasi ng bracketing method, kung titignan nyo dyan, kung pag-aaralan nyo, yung bibigay ko sa inyong lesson ngayon, is to reduce the width of the bracket. For example, 0 to 1. 0 is the minimum value, 1 is the maximum value. Okay. Then systematically, okay, ang gagawin ng method na yan is either hahatiin or paiikliin yung gap between 0 and 1 until such time na wala na tong gap. For example, pupunta na siya sa pinakapuntong, either lalapit siya sa pinaka-minimum or lalapit siya sa pinaka-maximum.
Ang tawag doon, reduction of width. Papaikliin niya yun until such time na magkakadikit na yung maximum at yung minimum. Ganito na lang siya. Okay? So, ang ginagawa ng bracketing method, it systematically reduce the width of the bracket. Okay. Now, pangalawang objective ng bracketing method is to determine the root within the pre-specified, makikita nyo dito, within to lessen, okay, to target the pre-specified level of precision. Now, pag sinabing precision, papasok na tayo sa tinatawag na error. Okay, sa dalawa. Una, systematically reduce the width. Pangalawa, get to the pre-specified level of precision. That's the two main objective of bracketing method in order for us to determine the roots of adequation. Now, under the category of bracketing, meron tayong tinatawag na bisection at false position. Sir, ano po yung pinagkaiba niyan? I-discuss ko ng pahapyaw, ha? Okay. Yung bisection, from the word bi, dalawa. No? Ang ginagawa lang naman kasi na bisection, hinahati niya sa dalawa yung width. For example, tignan niyo to, no? Okay. Meron akong lower value, x sub L, meron akong upper value, x sub U. Ang pagkakaalam ko, no, since nag-guess ako ng dalawang value, yung pinaka-root niyan ay nasa gitna. Syempre, first iteration yun, di ba? Remember, we need to reduce the width of the bracket. No? Ano yung gagawin natin? Syempre, ang gagawin ko dyan, hahatiin ko sa dalawa. Pangalawang iteration, kung mapapansin nyo, okay, lumalapit siya dun sa x sub u, no? Mapapansin nyo, lumalapit siya sa x sub u. Mahahati sa dalawa to. Nandun na siya. Second iteration, nandun na siya sa gitna. Oh. Third iteration, mapapansin nyo, okay, nandito na siya. Sabihin nun, yung kalahati nito ay nandun na yung second iteration, paikli siya ng paikli. Until such time na nandun na siya sa fourth iteration, kalahati na lang siya. So, ibig sabihin nun, at the viewpoint of accuracy of error, pag nandito ako, for example, ang error ko dito ay 100%. Pagdating ko ng second iteration, magiging 50% ang error ko. Pagdating dito, 25, pagdating dito, 12.5, so on and so forth. Nakadepende yan kung ano yung in-input kong level of accuracy or level of precision. Kung ilan yung in-evaluate kong accuracy or percentage error. Okay, yun ang sinasabi ni bisection. Now, the idea of bisection, napakasimple. No? Napakasimple ng evaluation ng bisection. Ang x sub r is the median limit. No? Ang x sub r, basically, siya yung gitna ng x sub l at x sub u, divided by 2. Kaya mapapansin nyo, yung x sub r lang dyan ay x sub l plus x sub u divided by 2. Ganun lang makuha si median limit. Sir, now, in order for me to get to the second iteration and the succeeding iteration, sir, paano ko evaluate ang susunod na value ng x sub l at x sub u? Now, meron tayong tinatawag na condition. Condition. The first condition is to evaluate, okay, in order for me to get to the condition, evaluate the function of x sub r and x sub l. Now, syempre, ang pagkakaalam na, ang function nila, ay syempre, yun yung isa-substitute ko, yung value ng x sub r dun sa equation mismo. Yun ang function. Di ba? Same thing with x sub l, x sub r, x sub u. Now, if the product of the function of x sub l and x sub r is greater than 0, anong ibig sabihin nun? Ano siya? Positive, negative? Positive po. Positive. Exactly. Pag positive yung dalawa, yung product ng dalawa, ibig sabihin nun, ano siya? Plus. Right? Plus siya. Ibig sabihin nun, nandito siya sa pinaka-kanan. Kanan ko siya. Pag nandito, kung natatandaan sa Cartesian plane, no? Okay. For example, babalik ako dito para mas maintindihan nyo, no? Okay. Pag nandito ako sa Cartesian plane, di ba? Okay, yung right side ko dito ay ano to, di ba positive to? Nandito ano? Negative, di ba? So, sabihin nun, okay, greater than, according to this evaluation, no? Okay. Ibig sabihin nun, pag greater than yung
yung product ng X sub L ko at yung X sub R, yung function nila, ibig sabihin ito, nasa pinakakanan yung magiging susunod na value ko. Bakit? Kasi nga, okay, hindi nagbago yung sign. Okay, ibig sabihin na to, nandito siya. Ibig sabihin nito, yung magiging bagong value ng X sub L ko, yung X sub R ko dati. At yung X sub U, syempre, yun na yun. Okay, let me repeat. Pag positive ang function, ang product ng function ng X sub L at X sub R, ibig sabihin na nandito ako sa kanan. Ibig sabihin na to, yung bagong value ng X sub L ko, yung X sub R ko dati. At yung X sub U, syempre, retain yung value niya. However, pag yung product ng X sub L at ng X sub R ay less than 0, ano yon? Anong sign niya? Negative Anong sign po. niya? Negative. Tama. So, ibig sabihin, nandito sa bandang kaliwa, yung aking magiging susunod na value ng X sub L at X sub U. Ibig sabihin nito, nandito siya sa pinakakaliwa. Ito siya. Oh. Tama. Sabihin nun, ang X sub L ko, syempre, retain yung value. Yung X sub R, yun na yung bagong X sub U. Okay, then repeat evaluation. Okay, ganun lang ang bisection. Hinahati niya lang sa dalawa yung ating magiging function. Yung aking magiging susunod na value. Okay, that is the bisection method. Now, I have a problem with bisection. Okay, I have a problem with bisection. No, sabi ko nga sa inyo kanina, okay, walang method na perfect. Okay, all has its shortcoming. Okay, so ang shortcoming ng... Okay, sorry. Una, tinan muna natin yung mga pros ng bisection. Una, it is always convergent. Now, when we say convergent, it will always get to the root. Palagi siyang lalapit doon. Bakit nga? Balikan natin to. Hati. Lagi mong hinahati yung gap ng X sub L at X sub U. Diba? Pag ganun siya na pag ganun. Sabihin, convergent siya. So, it will guarantee that your method, bisection, will get to the root. It will definitely will. Sure yun. Convergent siya. Kasi nga, hinahati mo sa gitna eh. Pangalawang pros. Okay, dahil nga, hinahati ko sa dalawa, ang interval ko, ibig sabihin nun, di ba, nabanggit ko kanina, laging nahahati ang error. Laging nahahati ang error. Kasi nga, ang gusto natin, malesen yung error as the iterations goes by. Right? As the iterations go by, mahahati yan sa dalawa. Okay. Una, convergent. Pangalawa, less error. Decrease error. Now, sabi ko nga kanina, may shortcoming to, may problema to. Una, ang problema niya, okay, slow. Although convergent siya, slow siya. Why? Because its strength becomes its weakness. Ano yung strength niya? Kanina, nahahati sa dalawa. Half yung interval niya nahahati lang eh. Kaya lang, kung iisipin nyo, paano yun? Paano pag ang malapit na ako sa totoong sagot, kalahati pa rin ako ng kalahati? Di ba ang tagal nun? Di ba? Kung hati ako ng hati, di ba ang tagal? Sabihin nun, although convergent siya, slow naman siya. Okay, tinan nyo. Kahit convergent ako sa real answer, dun sa target kong error, slow yung ating convergence. Why? Because it is based only on the halving of intervals. Pangalawa. Okay, now, if one of the initial guess is closer to the root, meaning, for example, ang root ko ay 1 at 0 at 1 ang example ko kanina, di ba? Paano pag ang root ko ay nasa 0.99999? Yun ang real root ko Pero ang interval ko ay 0 at 1. Okay, so mas malapit si 0.999 kay 1 kaysa sa kay 0. Isipin nyo wala sa gitna yung root. Nandun sa pinakakanan. Sa tingin nyo, gaano katagal yon? Ang tagal, di ba? Bakit? Kasi, tingnan nyo ito yung 0. Kita nyo ba? Ito yung 0, ito yung 1. Nandito yung pinaka-root. Nandito sa pinakagitna. Paano pag ang gagawin ko kalahati? Kalahati.
kalahati. Di ba ang dami? Kasi, imaginein mo, nandito sa gitna yung initial, yung alam kong route niya, pero ang route pala niya ay nandun sa pinakadulo. Di ba ang tagal nun? Okay? Isipin nyo theoretically. Isipin nyo. Oo nga, no? Kasi pag hinati yan, hahatiin ko yung hati niyan, hahatiin ko pa rin yung hanggang sa such time na lumabit ako dito. Layo. Oh. Di ba? So, ibig sabihin nun, if one of the route is closer to the real route, okay, mas maraming iteration. Mas maraming iteration, pero ang pros nun, mas less yung error. Di ba? Meaning, more iteration, less error. Right? Kasi yun ang tinatarget natin eh. Mas mababang error eh. Kaya lang, ang magiging problema mo doon, una, time. Tama? Time. Time, ang tagal nun eh. Imaginein mo kung ang sinasabi ko kanina, 0, tapos nasa pinaka 10th iteration ka, nasa kakalahati ka pa lang. Pero ang target mo ay nasa 50th iteration. Yun yung pinaka-root. Di ba ang tagal? Yun yung sinasabi ko. Okay? So kasi nga, ang bisection ay nakabase kay kalahati. Now, the second problem is, paano pag ang function mo ay 0? For example, ang function ng either x sub L o x sub R ko ay 0. Ano mangyayari doon? Di ba? Kasi ang condition natin, di ba, either less than or greater than 0. Ibig sabihin, for example, meron ako ditong parabola. May parabola ako dito, no? Okay, pag ang example na yan, yung function ko ay nag-cross sa 0, nandito na siya, oh. Nasa origin na siya. Anong ibig sabihin nito? Di ba ang hirap ng kunin yung pinaka-root niyan? Tama? Nandito na siya, oh. So, methodologically, hindi mo na mahahanap yung root. Pero graphically, mahahanap mo pa siya, kaya lang mahirap na. Yun ang problema. Kasi nga, mag-evaluate ka ng function. Okay, kaya pupunta tayo sa isa pang method. No? Sa isang method ng bisect, ng bracketing method, which is ang tawag sa kanya, false position, or ang ibang term sa kanya, regular falsi or linear interpolation method. Ano ba ang linear interpolation? Take a look at this. Okay, meron akong graph dito, no? 'Di ba? Ang sabi kasi natin, no? Ang for example, ang function ko pag rinap ko yung blue line, no? Blue line. Pero ang guess ko ay yung black line. Nakita nyo ba? Okay. Now, yung blue line is yung original function ko. For example, nandito ako nag-cross out, oh. Dito ako nag-cross out. Kaya lang, ang initial guess ko ay nandito. No? Okay. Yung meron akong value, syempre, ng x sub L at x sub U. Ayun siya, oh. Yung x-axis. Okay. At yung blue line ko, ito, dun siya nag-intersect ko, na yun ang aking real root. Okay. Yun ang aking real root. Kaya lang, okay, hindi ko siya pwedeng gamitan ng bracketing kasi kung bracketing hati-hati lang 'yan. Okay, dito ginamitan ko siya ng graph. Okay, now, paano natin ma-evaluate yung mga values ng x sub L at x sub U? Now, kung mapapansin niyo dito, okay, meron akong dalawang triangle, no? Yung upper triangle at yung lower triangle, nakikita niyo ba? Nakikita niyo? Yes, sir. Okay, now, di ba kung natatandaan nyo sa inyong geometry, okay, this two triangle has the same, anong similar sa kanya? Yung size? Hindi. Anong similar sa dalawang triangle na to? Angle po. Angle? Pwede? Kasi tinan nyo pareho sila ng angle. Tama. Pero meron isang similarity. Angle. Una, tama rin yun eh. Pangalawa, may hinahanap ako. Ano yung similar sa kanilang dalawa? Point of intersection po. Point intersection? Medyo malapit na. Ano pa?
Ano similar sa kanilang dalawa? Pansinin niyo yung black line. Yung black line yung sagot. Ano yung black line? Anong ini-imply ng black line? Anyone? Slope po. Slope. Exactly. Very good. So therefore, this two triangle has the same slope. So why not use similar triangle? Okay, using a similar triangle, no, kung mapapansin nyo dito, di ba? Na, syempre, x over y, that will be the slope, right? So, y will be the function. Okay, tinan nyo to. Okay, x sub u minus x sub r. Okay, at the function of x sub u minus 0, syempre, ito ay origin, is equals to the difference of x sub l minus x sub r, ito siya, and the difference of x sub l and, ayun siya, oh. Okay, x sub u. Kasi nga, pareho sila ng slope. Yung slope nito, ay slope nito. Pag pinagsama mo silang dalawa. So therefore, ang hinahanap natin guys dito ay yung x sub r. So therefore, syempre, algebraic manipulation na lang yan. Okay, pag nilipat mo sa right side, yung x sub u at yung the function of x sub u, pag nilipat mo sa kabila, this will be its equation. Okay, this will be the x sub r. Now, kung mapapansin nyo dito, di ba, improve estimate siya. Why? Because hindi mo na kailangan maghati-hati pa. Kasi ito, kung tutuusin, ito ay linear. Kasi x sub l minus x sub u. Ay, sorry, x sub l plus x sub u divided by 2. Oh, next evaluation. Next na value, next na value, next na value. Okay, kasi nga, shortcoming nito, yung paghahati. Kaya, ang false position, ina-address niya yung shortcoming ng bisection. Which is ang ano? Halving the interval. Kaya ang tawag sa kaya, interpolation. Now, papag-aralan natin ang interpolation pagdating natin ng curve fitting. So, but for the meantime, okay, interpolation siya in a sense na hinahanap mo dito, sa pagitan nito, yung root mo. Interpolate ang tawag doon. Okay, interpolation ang tawag doon. Okay? So therefore, nagamit natin, okay, yung interpolation in order for us to determine the roots of an equation. Okay. So ayan, didiscuss ko yan dito ng detailed sa lesson video na to na in-upload ko dito. Now, mag-example din ako dyan ng mga sample problems, no? Using Excel. So ginamit ko dito yung Excel, okay, para mas simplify natin yung pagkuha ng roots using bisection. Didiscuss ko rin yan dito, kaya kung mapapansin nyo dito, nag-upload ako ng Excel file. So, for reference nyo to ha. Ito yung ginamit kong Excel file dito. At ito yung aking lesson videos. No? Ayun siya. Okay, pakicheck nyo na lang kung na-open nyo ha. Okay? Sige. And pagkatapos nito, no, siguro by next week, okay, gagawa na kayo ng inyong mga machine problems. Okay? But i-discuss ko pa yung open method next week, no? Okay, i-discuss ko pa yung open methods next week. Okay. Sige. So far ba may tanong? May tanong ba so far? I-stop share ko na to guys, ha? May tanong ba so far? Okay, may nagtanong, no? Wala naman? Okay, yung iba may tanong ba so far? Tanong, concern? Tanong, concern? Wala naman. Okay, so stop share ko na to. Okay. So, yun ang papagawa ko sa inyo ngayong week. Okay, please study. Okay, please pag-aralan ninyo, no, yung mga pinost kong lesson videos, both lesson 2A and lesson 2B. Okay, kasi next week, i-discuss ko na si open method, no? Open method na i-discuss ko for next week. Okay, sige. So far ba may tanong, concern, pahabol? Okay. Kung wala nang tanong, okay, so siguro pwede tayo and next week, again, Tuesday tayong, next week naman ay mag-meet tayo ng face-to-face sa SEA. Next week yun, ha? Tuesday. Same time. Okay, sige. Tanong, concern?
Wala na. Okay, kung wala nang tanong, okay, so bago tayo mag-end, sabi ko nga sa inyo, ito ay mandatory, paki-open saglit lahat ng camera para sa inyong attendance. Lahat na nandito, paki-open ha. Paki-open saglit lahat ng camera bago tayo mag-end. Okay. Sige. Pwede na tayong mag-picture, no? Okay, tingin sa camera, guys. 1, 2, 3. Okay, yan. So, thank you again, guys, for attending our meeting for today. See you again next week. Ingat kayong lahat. We're dismissed. Have a nice week. Thank you po. Ingat kayong lahat. Thank you po, sir. Thank you po.